ang pinakamahalagang utos. Ano yung ikalabing isang utos? Kuminsan sa mga biru-biruan, ano yung ikalabing isang utos? Sa biru-biruan, ikalabing isang utos. Ano? Ano po? Amin. Pero alam nyo ho, sa mga Israelita, ang kanilang bilang ay 11. No? 11 po yung kanilang utos. Ano yung ikalabing-isa? Yung binanggit din sa Ebanghelyo. Kasi sabi nga na, depende ho yan kasi kuminsan sa bilang no? At depende sa numbering. No? Kaya ho yung mga protestante, no? Sa mga protestante, ay pinaghiwalay nila yung wag kang na ipinahayag ko sa Ebanghelyo doon sa unang pagbasa, no? Huwag mong gawing Diyos-Diyosan ang mga larawan at ribolto, no? Pinaghiwalay nila yung 1 and 2, no? At pinagsama nila ang 9 and 10. No? So, ano yung 9? Huwag kang makiapid, huwag kang magnasa sa di mo asawa. Anong number 10? Huwag kang magnasa sa di mo pag-aari. No? So, andun pa rin naman yung 10 utos ng Diyos. No? Bahagi rin mo yun. Sa mga Israelita, 11 ang utos ng Diyos. Ano yung binago nila? Yung 1 and 2, pinag-iwalay din nila. No? Ano yung pinag-iwalay nila? Ito. No? Ayan yung basahin ko sa inyo. Ito ang pinakamalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon na ating Diyos. Siya lamang ang Panginoon. So yun ang number 1 para sa mga Israelita. Ano? Hear me, O Israel, I am only your God. Ano? Ibig sabihin, sa utos ng sa bilang ng utos ng mga Israelita, ano? Ayun, makinig ka sa akin, Israel. No? So yun ang kanilang number 1. No? Pero kung tutusin, ay sa atin, kaakibat na yun ng ating number 1. Ano yung ating number 1? Ibigin mo ang Diyos ng higit sa lahat, ang buo mong puso, ng buo mong pag-iisip, at ng buo mong kaluluwa. No? Kasi nga, kung talagang iniibig mo ang Diyos, makikinig ka sa Kanya. No? Makikinig ka sa Kanya. Kaya ako minsan, sabi ko nga ako, kapag galit ka o galit ka sa isang tao, hindi mo pakikinggan yun. No? Bahagi yun. Pwede naman pakinggan, pero bago pumasok sa isipan mo, hindi ko gusto yung taong yan. Kaya kahit anong sabihin niyan, kahit anong tama yung ginagawa niya, hindi, sabi nga natin, hindi sisinip, ano? Hindi lalatag. Kaya number 1 yung una, Hear me, Israel, I am the Lord your God. Para sa mga Israelita. Pero sa atin, bahagi na yun ng number 1. Kaya nga, sabi nga natin, ay depende, sa paglalagay mo ng numbering. Bahagi mo yun. Pero, sumatotal, kung tutusin nga, ay yung pag-ibig sa Diyos para sa atin ay di yung 1, 2,
3. Para sa mga Protestante, ay di 1 to 4. Sa mga Israelita, ay di 1 to 5. So, bahagi ho yun. At yung pag-ibig sa kapwa, para sa atin, ay di 4 to 10. Ang pag-ibig sa kapwa sa mga Protestante ay di 5 to 10. Sa mga Israelita, ay di 6 to 11. Pero gayon pa rin naman, bahagi rin ng pagkilos na kung saan ay makita ho natin na kinakailangan nating bigyan ng higit na pagpapahalaga. At maliwanag na rin magkasama na makita ho natin pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. May mga pagkilos kung minsan alin ang mas pinahalagahan ay pag-ibig sa Diyos, nawawala yung pag-ibig sa kapwa. Mayroon din namang sobra yung pag-ibig sa kapwa, wala o mahina yung pag-ibig sa Diyos. Pero sa atin, maliwanag unawa na mabigyan natin ng pagpapahalaga na yung pamantayan natin ay dapat nakasalalay sa pag-ibig sa Diyos. Bakit o yun ang kinakailangang mabigyan natin ng panguna? Hindi lamang sa numbering. Ngunit kasi yun din yung pamantayan natin kung paano umibig. Kasi kung ang pamantayan natin ay yung pag-ibig lamang sa kapwa, iba sa pamantayan natin sa pag-ibig sa Diyos. Hindi natin maintindihan itong imahen ng krus na pagbibigay ng sarili para sa pag-ibig ng Diyos at sa ating mga tao. Nanawa ay maging pagkilos natin kung paano natin ibigin ang Diyos. Kasi yung maging pamantayan natin, kung maging pamantayan natin ay yung pag-ibig lamang sa kapwa, sabi ko nga, ay yung pamantayan lamang natin ay yung pamantayan lamang na kung gumawa ka ng mabuti, gagawa rin ako ng mabuti. Kung gumawa ka ng masama, gagawa ako ng masama. Yun yung pag-ibig sa kapwa. Pwede natin sabihin ng pag-ibig sa kapwa. Pero sa pag-ibig sa Diyos, iba. Na ako'y gagawa ng mabuti. Kapag gumagawa ka ng mabuti, at kahit gumagawa ka ng masama, gagawa pa rin ako ng mabuti. Kasi bakit? Yun yung pamantayan ng pag-ibig sa Diyos. Na kinakailangan yun din yung magiging pamantayan sa pag-ibig sa kapwa. Kaya mahalaga ho makita natin yung kahalagahan na kung tawagin nga po natin dito ng pagkilos at kumisan yung pamamaraan at ang pagpapahalaga sa nabanggit na pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Kaya nga, napakahalaga na makita natin yung una. Yung una, kasi yun yung magiging pamantayan natin sa pagtugon natin sa panawagan ng Poong May Kapal. Kaya sa ating pagkilos, maliwanag naman na tayo umiibig sa Diyos at sa kapwa. Kaya lang, yung hamon na ipinamamanig ng Poong May Kapal ay nawa makita natin ito at higit nating maunawaan sa pamagitan ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya nga, doon tayo huhugot tayo ng lakas saan gawa ng pag-ibig ng Diyos. Kasi hindi mo magagawa yung pamamaraan ng pag-ibig na ipinamamanik ng Poong May Kapal, na ibigin mo ang kapwa mo sa pamamaraan ng pagkilos ng Diyos
kung hindi mo nararanasan yung pag-ibig na ito ng Diyos. Kaya nga, kinakailangan muna natin yung karanasan at yung pagkilanlan, ano, ng tinatawag natin yung pangunguna ng grasya ng Diyos. Kasi hindi mo maiibig yung hanggang sa sabi natin na gagawa ka ng mabuti kahit ginagawan ka ng masama. Ano? Hindi mo magagawa yan bilang tao. Ano? Magagawa mo lamang yan kapag alin. Sumasa iyo ang Diyos. Ano? Bahagi mo yun. Nagiging katulad ka ng Diyos. Ano? Kapag gumagawa ka ng mabuti, kahit na ginagawan ka ng masama. Ano? Kaya, yung pangunguna ng grasya ng Diyos ay napakahalaga. Pangunguna ng alin? Maintindihan natin yung pamamaraan ng pag-ibig ng Diyos. Kasi, hindi mo maibig yung kaaway mo, simple gawa ng karisma mo. Ano? Hindi yun. Ano? Hindi yun bahagi ng pagtugon na kung saan ay makita natin. Yun ay manggagaling lamang higit sa Diyos. No? Pagkakataon na kung saan ay makita po natin. At tunutusin, ay itong pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa, medyo mahirap. Kasi lalong-lalo na ngayon, sa giyera na hinaharap natin. Lahat naman ito, sasabihin natin, kami ay maka-Diyos. So, kaya lang, ay yun. Kaya, tayo ngayon ay wagamat malayo sa atin yung giyera. Tulad ng ibinahagi ko, noong makaralipas na ikalawang linggo, malaki yung itataas ng ating gasolina. Hindi natin alam kung ano pa yung susunod na itataas. Kasi basic yan eh. Kaya, pagkakataon na kung saan ay makita natin, sa gitna ng pagtugon natin sa biyaya na ipinamamanik ng buong may kapal, ay ipanalangin natin, sapagkat sabi nga natin, yung pinaka dulo ng pag-ibig na ito ay alin? Ay hantong doon sa pag-ibig sa kaaway. Kaya bahagi ho, pagkakataon na kung saan ay matingnan natin, lalong-lalo na, parang mahirap ipaliwanag ngayon, parang mahirap ay isa katuparan ngayon yung pag-ibig sa kapwa, at ikaw ay may bomba, may missile na papunta sa iyo, so kaya ibahagi ho natin sa ating mga panalangin, na matigil ang giyera na ito, sapagkat bahagi ho ng pagkilos. Bagaman sinasabi ng Israel at ng Amerika na ito ay preventive. Ibig sabihin ay bahagi na lulusubin naman kami yan eh. Talaga, nagaan lang yan ng armas. Kaya iyon ang ipinahayag ng Amerika ng Israel, preventive, para hindi na lalong lumala. Kasi kapag mas lumakas yan, ay talagang ang intention niya ay talagang lusubin. Kaya lang, sabi nga ho natin, ay bahagi ho na kung tutuusin, ay kinakailangan natin tayo, hindi naman natin sakop yung kanilang kaisipan at yung kanilang kalooban, ay ipanalangin natin, yun ang magagawa natin. Ipanalangin natin na nawa, ay
makita. Kasi itong mga ito, sabihin nila natin, ay ito yung pag-ibig sa kapwa, in defense of the aggressive, of the aggression. So, kaya, kung tutusin, ay masalimot kasi dito, sa pagtingin sa ating bilang mananampalatayang Kristiyanong Katoliko, sa atin ay alin, talagang very intimate yung pagkilala natin na alin doon sa tinatawag nating non-violent means, na hindi paggamit ng anumang violenting pamamaraan. Kaya doon dapat umantong yun. Walang violent. Kaya mabigyan man ay baril, suntok, sipa, hindi violent eh. Kaya lang, sabi nga natin, mahirap yun, Pag sinampal ka, anong first reaction mo? Manampal din, Pero yung pinahayag ni Jesus ay bahagi yun, Nalin, kahit na sinampal ka, ano sabi niya? Iharap mo yung kabila. Hindi mo madali yun. Kaya kinakailangan natin ng higit na pagdinilay, at kinakailangan natin yung pagtitinti ng sarili. Kasi bahagi yun ng pagkilos na kututusin ay makikita natin at kinakailangan natin i-internalize sa biyaya at pagliligtas ng ating Diyos.